Nagsisimula ang palabas sa isang illegal arena ng pakikipaglaban sa Montana. Sa lugar na ito isang babaeng na nasa hustong gulang na nagngangalang Frankie ang dumating upang hanapin ang isang lalaking nagngangalang Carter, the undefeated fighter sa pakikipaglaban. Nais ni Frankie na kunin ang serbisyo ni Carter bilang security guard para sa kanyang bar na nasa sa labas ng Glass Key City Beach. Napagtanto ni Frankie na ang lalaking hinahanap niya ay nakikipaglaban ngayon sa arena. Laking tuwa ni Frankie nang mabalitaan niyang 6 na sunod-sunod na laban ang nilaro ni Carter at lagi siyang nananalo sa laban. Hindi nagtagal isang lalaki ang pumasok sa fighting arena para hamanin si Carter na napakayabang dahil akala niya ay walang kalaban na karapat-dapat sa kanya. Ngunit nang makita ni Carter na ang kanyang kalaban ay si Dalton ay pinili niyang umalis. Dahil natatakot siya sa pinakamasamang mangyayari sa kanya kung lalabanan niya si Dalton. Kahit na kailangan sigawan si Carter na duwag ng mga tao. Sa lugar na ito ang isang lalaki na hindi tinanggap na natalo siya sa $500 na taya dahil sa presensya ni Dalton. Bigla siyang sinaksak ng kutsilyo pagkatapos ay lumapit si Frankie kay Dalton na sinusubukang gamutin ang kanyang sugat dahil sa isang saksak ng kutsilyo. Pagkatapos ay sinubukan ni Frankie na alukan si Dalton na magtrabaho kasama niya bilang isang security guard sa kanyang bar na tinatawag na The Roadhouse na may sweldong $5,000 kada linggo. Bukod pa dito kailangan lang niyang magtrabaho ng 1 buwan dahil kamakailan lamang ay may mga bagong customer na pumuntahan doon gabi-gabi para manggulo lang sa kanyang bar. Sinubukan ni Frankie na humingi ng tulong sa mga pulis tuwing may nanggugulo sa kanyang bar. Ngunit wala itong natulong sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Frankie na pumunta siya dito para hanapin ang isang lalaki na nagngangalang Carter para kunin siya. Ngunit pagkatapos makita ni Frankie si Dalton nais na niya itong kunin na magtrabaho sa kanya. Gayunpaman si Dalton sa halip ay tumanggi sa alok ni Frankie na magtrabaho sa kanya at sa halip ay sinabi sa kanya na maghanap ng ibang tao. Si Frankie ay hindi pa nanghinaan ng loob sa pagtanggi ni Dalton, kaya isinulat niya ang address ng kanyang bar at maghihintay siya kay Dalton na baka magbago ang kanyang isip. Pagkatapos habang nakikinig si Dalton ng radio broadcast tungkol sa UFC fight, si Dalton ay napahinto sa daanan ng train. Parang nais ni Dalton na tapusin ang kanyang buhay, ngunit nabigo ito. Pagkatapos ay nagpasya siyang pumunta sa lugar ni Frankie. Pagdating sa hintuan ng bus nakipagkita si Dalton kay Charlie isang teenager na nagpapatakbo ng isang bookstore kasama ang kanyang ama na si Stephen. Si Charlie pagkatapos ay tinanong si Dalton tungkol sa kung ano ang nagtulak sa kanya na pumunta sa maliit na bayan na ito. Sinabi ni Dalton na pumunta siya dito para magtrabaho sa Roadhouse. Nang narinig ito, medyo nagulat si Stephen at ang kanyang anak. Dahil may bagong tao na gustong magtrabaho sa lugar na iyon. Si Stephen pagkatapos ay ipinakita kay Dalton ang lokasyon ng Roadhouse at hiniling sa kanya na magpatuloy sa paglalakad hanggang sa huling karatula. Pagdating sa Roadhouse, si Dalton ay nakilala ang isang bartender na nagngangalang Laura at ang waiter na si Billy. Kilala na nila si Dalton na isang dating UFC fighter na may pambihirang record sa laban. Nakaramdam ng karangalan si Dalton dahil may nakaalala sa kanya at bukod pa sa nakaramdam din siya ng saya na nasa isang tahimik na lugar na tulad nito. Noong gabing iyon ay ninanamnam pa ni Dalton ang masayang kapaligiran na may buong musika. Habang si Dalton ay nag-e-enjoy sa musika sa bar, bigla may ilang mabangis na lalaki ang pumasok sa bar. Ito pala ang mga lalaking ito ang madalas manggulo sa bar ni Frankie. Si Del ang gangster leader ay nakitang nanggugulo sa pamamagitan ng pagsira ng ilang gamit sa bar at sinubukang asarin ang mga babaeng trabahador doon. Sinubukan ni Billy na tulungan ang dalaga pero si Dalton na nakakita nito ay lumapit sa mga lalaki at pinakiusapan si Billy na asikasuhin ang ibang mga customer. Sa kaniyaya ni Dalton si Del na makipagkwentuhan sa kanya sa labas ng bar. Pero mukhang tumanggi si Del dahil hindi pa siya tapos magsaya sa bar. Sa wakas ay lumabas na ng bar si Del at inis pa rin kay Dalton na mukhang hindi naman natatakot sa kanya. Lalo na't naglakas loob si Dalton na sabihan siyang umalis, kahit minaliit ni Del si Dalton at tinanong kung paano niya sila papaalisin at ang kanyang mga gang. Ilang sandali lang ay nagawa na ni Dalton na tapusin sila ng madali. Sa katunayan ay walang natamo kahit kay titing na suntok si Dalton sa kanyang katawan. Balak ni Dalton na dalhin silang lahat sa hospital, dahil nabalian sila ng buto at may mga pasa rin sa buong katawan. Sa hospital nakilala ni Dalton ang isang doktor na nagngangalang Ellie mukhang hindi masaya sa ginawa ni Dalton. Dahil sa katangahang away nila si Ellie at ang kanyang mga kasamahan ay kailangang magtrabaho ng overtime upang gamutin ang kanilang mga sugat. Sinabi ni Dalton na hindi ito makakatulong dahil akala niya ay wala talagang pakialam ang mga pulis sa mga bastos na mga lalaki. Biglang bumukas ang sugat sa tiyan ni Dalton na si Ellie na nakita nito ay sinubukan nitong gamutin si Dalton. Pagkabalik mula sa hospital ay nakita ni Frankie si Dalton at ibinigay ang kanyang sweldo sa loob ng 1 linggo ayon sa kasunduan. Tinanggap ni Dalton ang bayad at tinanong si Frankie kung bakit ang bar na ito ay tinawag na The Roadhouse.
Sinabi ni Frankie na dati ay pagmamayari ng kanyang yumaong uncle ang bar na ito bago ito ibinigay sa kanya. Ang bar na ito ay nag-iisa sa lungsod na pinahintulutan. Si Dalton ay mananatili sa bangka ng tiyuhin ni Frankie sa halip na gumastos ng pera upang manatili sa isang hotel. Gayunpaman kailangan niyang mag-ingat dahil mayroong isang malaking buwaya na nakatira sa ilalim ng tubig. Kinabukasan nagising si Dalton at bumangon mula sa kanyang pagtulog dahil si Laura ay nasa barko upang gisingin siya. Dinalhan din siya ng almusal at nagpasalamat din si Laura sa kanyang matagumpay na pagpapaalis kay Del at sa kanyang mga barkada. Dahil bago dumating si Dalton dito ay may ilang mga gwardya na nagtatrabaho sa roadhouse, ngunit hindi nila magawa na paalisin si Del. Magbibitiw na sana si Laura, ngunit pagkatapos makita ang ginagawa ni Dalton ay binitawan niya ang kanyang mga plano at umaasa na magiging maayos ang mga bagay doon. Hindi alam ni Dalton na ang nangyari kahapon ay nagpasikat sa kanya. Lahat ng makakakita sa kanya ay lagi siyang batiin at tinatanong kung kumusta na siya. Siyempre nagtanong si Dalton kay Frankie paano kaya nalaman ng lahat ang pangalan niya. Sabi ni Frankie na ganito ang nangyayari dito, dahil sa lugar na ito mabilis kumalat ang chismis. Samantala sa isang yate may dalawang lalaking nagngangalang Snap at Mo na nakaharap sa kanilang amo na si Ben. Dito tinanong ni Ben kung kamusta na ang trabaho nila sa pananakot sa mga taga-Glass Key. Dahil nabalitaan niya na natalo sila ng guard sa bar. Tinanong din ni Ben kung nasaan si Del dahil wala siya dito. Paliwanag ni Mo na nasa hospital pa rin si Del dahil nagkaroon siya ng banayad na concussion pagkatapos ng away. Nang marinig ito ay lalong na si Ben dahil inupahan niya sila ng mahal para takutin ang mga taga-roadhouse ngunit natalo lang sila ng isang gwardya. Wala namang pakialam si Ben kung ano ang nangyari doon. Gusto lang niyang matapos ang kanilang trabaho ayon sa kanyang kagustuhan. Isang lalaking nagngangalang Vince na nakitang tila bigo si Ben sa mga nangyayari ay nagmungkahi sa kanya na siguro ay oras na para isali nila ang mga aktibidad. Sa roadhouse tumatakbo ito gaya ng dati, nang may mga taong dumating na gustong tumambay lang. Pero may mga tao din gusto ng laban. Si Dalton na nakakita ng kaguluhan, tinuruan niya si Billy ng mga basic fighting techniques para harapin ang mga pasaway. Hiniling ni Dalton kay Billy na manatiling kalmado at huwag matakot sa sitwasyon. Si Billy ay gumawa ng isang malaking hakbang pabalik sa pamamagitan ng pagtingin sa ibaba at pagkatapos ay agad na binigyan ng isang mabilis na suntok sa mukha ang kanyang kalaban. Mula noon ay dahan-dahang kinuha ni Billy ang papel ni Dalton bilang security guard ng roadhouse kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Riff, na nakakuha ng direktang imbitasyon mula kay Dalton upang tulungan si Billy. Binangungot na naman si Dalton nang lumaban siya noon sa USC Championship. Habang nag-aalmusal siya sa isang cafe, aksidente niyang nakita si Ellie doon. Hiniling ni Ellie kay Dalton na makipag-usap at kaunting babala sa kanya na ang ilang mga tao sa Glass Key ay may isang tiyak na paraan ng pagresolba ng problema. Ang kanilang katapatan at backlog sa pamilya ay napakatibay na kahit na ang mga pulis ay hindi palaging tumutulong sa kanila. Binalaan ni Ellie si Dalton na kung nagkaproblema siya sa maling tao na maaari siyang masaktan o baka mas malala pa. Gayunpaman kahit na ito ay medyo malalim, sinabihan ni Ellie si Dalton upang patuloy na magsaya sa kanyang buhay sa lungsod. Ilang sandali ng gabing iyon ay pumasok si Dalton sa silid ni Frankie upang kunin ang kanyang sweldo. Bukod pa siya ay tumingin din sa paligid ng silid. Nagpasalamat si Frankie kay Dalton dahil pumunta siya sa kanyang lugar at tulungan siya nitong mga nakaraang araw. Nang naglalakad si Dalton pauwi, sa tulay nang biglang may kotseng minamaneho ni Del ang nagtangkang hampasin at patayin siya. Buti na lang nakaligtas si Dalton sa aksidente, saka siya bumalik sa yate kung saan siya nagpapahinga. Ngunit pagdating niya doon ay nagulat siya nang makita si Del na nandoon na may bitbit na isang rifle at balak siyang tapusin. Hindi natuwa si Del sa ginawa ni Dalton na makialam sa kanyang trabaho sa bar at umaasa na pagkatapos nito ay hindi na sila magkikitang muli. Si Del ay nahulog sa dagat dahil sa laban, ngunit hindi nagtagal ay isang buwaya na naging paksa ng mga chismis sa loob ng mahabang panahon sa lungsod na iyon ay lumitaw at kinain ang katawan ni Del. Kinabukasan isang matandang lalaki na kasama ni Dalton ang nagkumpirma na ang buwaya ay tiyak na nagtago ng pagkain nito tulad noong ang kanyang aso ay kinakain ng buwaya. Subalit ang matandang ito ay na-curious kung bakit nandito si Del. Si Dalton saka tumungo sa kinaroroonan ni Charlie upang maghanap ng impormasyon at ilang mga pahiwatig tungkol sa lokasyon ng roadhouse pati na rin sa iba pang mga lugar. Natuklasan niya ang katotohanan na ang lokasyon ng roadhouse ay lubhang kumikita para sa pagpapadala ng mga goods sa pamamagitan ng dagat. Dahil ang lalim ng dagat dito ay maaaring pahintulutan ng isang barko na dumaong dito. Sa ilang sandali nang bumalik si Dalton mula sa lugar ni Charlie at hinihintay siya ng mga lalaki ni Ben. Isang lalaking nagngangalang Sam, sinabi kay Dalton na ang kanyang amo na si Ben ay gustong makipagkita kay Dalton. Kaya inutusan ni Sam si Dalton na sumama sa kanya. Kung hindi sasama si Dalton sa pilitin siyang dadalhin ni Sam. Si Dalton na nakarinig nito ay talagang pinagtawanan siya.
Dahil kung tinatakot siya ni Sam ay kailangan niyang magmukhang convincing at seryoso kapag kausap siya ni Dalton. Pagkatapos ay sinabi ni Dalton na kung gusto ni Ben na makipag-usap siya mismo ang pupunta sa kanya. Nang maglaon nagulat si Frankie kasi nasa kwarto niya si Dalton, si Frankie pagkatapos ay tinanong si Dalton kung ano ang nangyari kagabi. Tuwang-tuwa si Frankie nang marinig na kinain ng crocodile si Del, dahil sa lahat ng oras na ito siya at ang kanyang mga barkada ay nagdulot ng maraming kaguluhan sa Roadhouse. Ngunit tila ang intensyon ni Dalton ay tanungin si Frankie kung bakit nakatutok lamang si Del sa paggawa ng kaguluhan sa Roadhouse. Sinabi ni Frankie na hindi rin niya alam at wag na itong isipin ni Dalton. Samantala nagkita si Sam at Ben sa kanyang pribadong yacht at ipinaalam sa kanya na binalin ng guard ang kanyang daliri. At sinabing kung gusto siyang makilala ni Ben kailangan siya mismo ang makipagkita sa kanya. Si Ben ay galit na galit nang marinig iyon dahil may biglang dumating na guard sa lungsod at ngayon ay humaharang sa kanyang malalaking plano. Hindi nagtagal matapos tumunog ang cellphone ni Ben, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang preso sa isang Florida penitentiary. Ngunit galit si Ben sa pagtawag na ito pagkatapos ay tinapon niya ang kanyang cellphone papunta sa karagatan. Sa ibang lugar may isang hitman na nagngangalang Knox, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang preso sa isang Florida penitentiary na gustong humingi sa kanya ng tulong sa paglutas ng problema sa Florida na dulot ng kanyang anak. Sa kabilang banda ay nakasama ni Ellie si Dalton sa bangka kung saan siya nakatira at inanyayahan siya na pumunta sa kung saan gamit ang bangkang pagmamayari ng dati niyang nobyo. Dumating silang dalawa sa isang isla na lubog sa dagat at pagkatapos ay masayang nagsaya. Sa hapong iyon sa sandaling ito sinabi ni Ellie na hindi nakita ng mga pulis ang katawan ni Ellie at nagsabi kay Dalton na huwag makisalamuha sa mga maling tao lalo na si Ben. Isang lalaking nagmula sa isang kilalang pamilya sa Florida at nagtayo sa karamihan ng lungsod. Nang marinig ito naramdaman ni Dalton na masama ang pakiramdam niya tungkol dito at hiniling kay Ellie na ibalik siya sa pier. Sinabi ni Dalton na hindi alam ni Ellie kung sino talaga siya. Ngunit iginiit ni Ellie na alam na niya kung sino talaga si Dalton, alam din niya kung ano ang nangyari kay Dalton at sa halip ay sinabi niya na ito ay isang date. Sa kabilang banda pagkatapos ng mahabang araw ng biyahe dumating si Knox sa kinaroroonan ni Ben. Hindi nagtagal ay nakita ni Ben si Knox na biglang sinuntok ang kanyang mukha. Sinabi niya na nandoon siya dahil sa utos ng kanyang ama na partikular na inutusan ng ama ni Ben si Knox na linisin ang lahat ng kalat na ginawa ni Ben. Kahit nakasalukuyang nakakulong ang ama ni Ben, ang kanyang network at ang mga espiya ay kung saan-saan sinusubaybayan ang mga aksyon ni Ben araw-araw, mananatili si Knox sa bahay ni Ben. Pagkatapos noon ay nagtanong din siya tungkol sa gwardya na gamulo sa negosyo ni Ben na aayusin din ni Knox. Pagkabalik ni Dalton ay lumapit sa kanya ang dalawang pulis at pinakiusapan siyang sumama sa kanila. Ang pulis ay gustong magtanong ng ilang katanungan na may kaugnayan sa insidente nang mamatay si Del. Sa ilang sandali ay dumating si Dalton sa isang lugar at nakilala ang sheriff na si Tom. Sa puntong ito sinabi ni Tom na siya ang pinakamataas na pinuno sa Monroe County at partikular na siya ang nag-aalaga sa glass key sa isang espesyal na paraan. Hiniling ni Tom kay Dalton na agad na umalis ng lungsod dahil kung tumanggi siya ay maaaring hulihin siya ni Tom. Si Dalton na tumutol sa pananakot ni Tom ay pinilit na lumabas ng kotse at binugbog ni Tom. At nang babarilan na ni Tom si Dalton ay dumating si Ellie para pigilan si Tom dahil naghinala na siya sa simula. Si Tom pala ang ama ni Ellie, nagsimulang magkwento si Ellie na nang mamatay ang kanyang ina ay nagpasya siyang iwan ang glass key. Ngunit hindi niya alam kung bakit siya nalipat at bumalik sa lugar na ito. Ang ama ni Ellie ay nagtrabaho din sa ama ni Ben na ngayon ay nakakulong, nagnenegosyo sila sa isang fleet chartered boats para sa pagpapasyal at druga. Mukhang ngayon ang tatay ni Ellie ay nagtatrabaho para kay Ben at pinakiusapan si Dalton na umalis agad sa lungsod. Samantala si Vince at Sam ay nasa bookstore ni Steven at planong sunugin ang lugar na ito. Sa ilang sandali ng gabing iyon ay nasa Roadhouse na si Dalton at hindi nagtagal dumating si Ben upang salubungin siya. Binalak ni Ben na suhulan si Dalton at hiniling na umalis kaagad sa bayan. Nagpakita si Ben ng isang video sa YouTube ng huling laban ni Dalton sa UFC na nabura dahil sa kakilat-kilabot na pangyayari. Alam ni Ben na ang taong kinakalaban niya ay ang kanyang matalik na kaibigan. Sa ngayon ay nagpaalam si Ben at hiniling kay Dalton na magsaya buong gabi. Pagkatapos ay pumasok ang mga tauhan ni Knox at Ben sa Roadhouse at nagsimulang magdulot ng kaguluhan sa lugar. Sa huli ay namagitan si Dalton para pigilan ang kabaliwan ni Knox at walang makakapigil sa kanya. Sa laban nagparamdam kay Dalton na wala na siyang magagawa sa lugar na iyon. Kaya binalak niyang huminto sa trabahong ito at piniling umalis sa bayan. Kahit na sinabi ni Frankie na duwag siya dahil natatakot siya sa mga taong iyon. Pagdating ni Dalton sa hintuan ng bus hindi niya sinasadyang nakita niya na nasunog ang bookstore ni Stephen dahil sa ginawa ni Vince. Tinanong ni Dalton ang mga bumbero kung saan si Charlie at ang kanyang ama. Sinabi ng bumbero na dinala sila sa kalapit na hospital.
Dahil dito nagpasya si Dalton na manatili sa lugar at nagbabalak na pabagsakin si Ben at ang kanyang mga tauhan. Ilang sandali lang ay nakarating na si Dalton sa kinaroroonan ni Ben at nakita niya si Vince na naglilinis. Biglang nagtanong si Dalton kung ito ba ay ideya niya. Dahil balak ni Dalton na umalis sa lugar na iyon at ayaw na niyang magkaroon ng anumang kaugnayan sa kanilang grupo. Ngunit ang ginawa nila kay Charlie at sa kanyang ama ay nagpabalik kay Dalton at sirain silang lahat. Isang suntok sa lalamunan ni Vince ay sapat na para mamatay siya dahil hindi na siya makahinga. Pagkatapos noon ay aalis na sana si Dalton sa lugar na iyon. Ngunit hindi niya sinasadyang nakita si Mo at tinanong kung nasaan si Ben. Natakot siya kaya sinabi niya na magkakaroon ng meeting si Ben sa Harvest Key sa umaga para kunin ang pera para sa pansariling mga layunin. Nabunyag na noong nakaraan sa huling laban ni Dalton sa USC Arena ay nakipag-away siya sa kanyang matalik na kaibigan para sa prestihiyosong heavyweight championship. Sa kasamaang palad sa panahon ng laban ay hindi na kontrol ni Dalton ang kanyang emosyon at inatake ang kanyang kaibigan dahilan upang mamatay ang kanyang kaibigan sa fighting arena. Samantala si Dalton ay nasa dalampasigan na ngayon upang subaybayan ang pamamahagi ng malaking halaga ng pera kay Ben. Pagkatapos ay sinimulan niya ang kanyang plano para kunin ang pera at kumuha ng pulis na naka-duty para ibigay ito kay Ben. Si Dalton ay nasa bangka kung saan siya nakatira at naghahanda ng mga bomba para sa isang planong inihanda niya. Kinausap ni Tom si Dalton na ibalik ang pera kay Ben dahil banihag na nila si Ellie. Pinagbantaan nilang papatayin si Ellie kapag hindi ibinalik agad ni Dalton ang pera. Agad na tinungo ni Dalton ang lugar ni Ben na nasa gitna ng karagatan. Bago bumaba si Dalton inactivate niya ang bombang inihanda niya. Sa wakas ay nakilala ni Dalton si Ben. Si Tom ay nagsabi na pain lang daw ito para kay Dalton para dito sila magkita pero sa totoo lang ay talagang hawak ni Ben si Ellie na bihag ng walang kaalaman ni Tom. Siyempre ay labis na ikinagalit ni Tom nang malaman ang katotohanan ito. Dahil ang kanyang anak na babae ay bakit kailangang masangkot sa lahat ng ito. Nang biglaan mula sa malayo ay sinundan sila ni Knox gamit ang bangka na kanyang ninakaw. Nang magambala sila, si Dalton ay nagpasabog ng bomba at pinasabog kaagad ang yate. Si Dalton hinanap ang kinaroroonan ni Ellie na bihag. Pagkatapos nilang makalabas ng yate sumakay si Ellie sa isang bangka, ngunit nandoon din si Ben, naparalisa siya ni Ben at inilayo siya sa lugar na iyon. Habang si Knox ay patuloy na pinupuntirya si Dalton gamit ang kanyang bangka at sinusubukang patayin siya. Gayunpaman nagawang hawakan ni Dalton ang lubid ng bangka at sinubukang ihulog si Knox mula sa bangka. Nagtagumpay si Dalton na ipabagsak ang bangka at nagtagumpay siya sa pagtalon sa bangka ni Ben. Itinapon si Knox sa karagatan na si Knox na nakaligtas pa rin mula sa insidente ay sinusubukang pumunta patungo sa roadhouse. Samantala si Dalton ay halos matamaan ng isang sibat sa pangingisda na binaril sa kanya ni Ben at sinimulan ni Dalton na bugbugin si Ben bago makarating si Knox sa pamamagitan ng pagbangga sa kotse na ninakaw niya. Sa kanilang pangalawang laban parehong ginamit ni Dalton at Knox ang kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban upang talunin ang bawat isa. Si Knox ay nagsaksak ng kutsilyo sa tiyan ni Dalton at kasabay nito ay bumangon si Ben at pinakiusapan si Knox na patayin agad si Dalton. Subalit hindi ito nagustuhan ni Knox nang utusan siya ng ganoon ni Ben. Kaya binali ni Knox ang leeg ni Ben hanggang sa mamatay ito. Si Dalton ay nagsimulang bumangon at saka sinaksak ang kutsilyo sa katawan ni Knox at namatay siya. Sa kabilang banda, kararating lang ni Tom sa lugar na iyon sa kaniyaya si Dalton na umalis kaagad. Dahil pagtakpan ni Tom ang lahat ng kilos ni Dalton, si Dalton ay naghihintay ng bus para bumalik sa kanyang bahay. Si Charlie na nakalabas mula sa hospital ay nagpasalamat sa kanyang pagiging bayani. Nagbigay din ng malita si Dalton kay Charlie na naglalaman ng pera ni Ben. Dito nagtatapos ang palabas. Salamat sa panonood kaibigan.